May mga artista na akala natin ay malakas, pero sa likod ng kamera tahimik palang lumalaban sa malubhang sakit. Pero dito mo makikita ang tunay na laban, kung paano sila lumaban at piniling mabuhay kahit halos sumuko na ang katawan nila. Sa video na ito, pag-uusapan na natin ang mga artistang nagkaroon ng malulubhang sakit na nakamamatay at kung paano sila nakabangon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Number 1, Kuya Kim Atienza. Na-diagnose si Kuya Kim Atienza na may Guillain-Barré Syndrome GBS, isang bihirang autoimmune disorder na umaatake sa nerves at maaaring magdulot ng paralysis at pagkawala ng reflexes. Sa kasagsagan ng sakit niya, halos hindi siya makagalaw at kinailangan niyang sumailalim sa matinding gamutan at therapy para unti-unting maibalik ang lakas ng kanyang katawan. Number 2, Miles Ocampo. Nagsimula sa mga sintomas na akala ni Miles ay normal. Hirap sa paghinga, matinding pagkapagod at biglaang pagdagdag ng timbang. Sa una, binaliwala niya ito pero habang tumatagal, lumalala ang pakiramdam ni Miles hanggang sa mapilitan siyang magpa-check up. Doon niya nalaman ang hindi niya inaasahan. May papillary thyroid carcinoma pala siya, isang uri ng thyroid cancer. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa thyroidectomy o pagtanggal ng kanyang thyroid glands noong 2023. Hindi naging madali ang proseso, lalo na sa adjustment ng katawan at epekto ng mga gamot. Sa ngayon, inamin niyang siya ay cancer-free at recovering. Number 3, Angelica Panganiban. Na-diagnose si Angelica Panganiban na may avascular necrosis, mas kilala sa tawag na bone death, isang kondisyon kung saan unti-unting namamatay ang bahagi ng buto dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Dahil dito, nakaranas siya ng matinding pananakit at hirap sa paggalaw lalo na sa kanyang balakang na umabot sa puntong naapektuhan na ang kanyang araw-araw na kilos. Upang maagapan ang paglala ng kanyang kondisyon, kinailangan niyang sumailalim sa hip replacement surgery, isang major na operasyon kung saan pinalitan ang bahagi ng kanyang balakang. Matapos ang proseso at recovery, unti-unti siyang nakabalik sa normal na galaw. Isang patunay na kahit ang katawan ay unti-unting bumibigay, may paraan pa rin para muling makabangon at magpatuloy. Number 4, Gary Valenciano. Bata pa lang si Gary Valenciano, may type 1 diabetes na siya, isang kondisyon na kailangan niyang bantayan habang buhay. Pero habang tumatagal, mas lalo pang nasubok ang kanyang kalusugan. Noong 2018, habang nasa gitna ng performance, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Nang ma-check, nalaman na may bara sa ugat ng kanyang puso kaya kinailangan niyang sumailalim sa emergency open heart surgery para maibalik ang normal na daloy ng dugo. At hindi pa doon natapos ang laban niya. Ilang linggo lang matapos ang operasyon sa puso, nadagdagan pa ang problema ng matuklasan na may kidney cancer siya. Kaya kinailangan din niyang sumailalim sa operasyon para tanggalin ang tumor. Matapos ang gamutan, naging cancer-free siya pero patuloy pa rin siyang sinusubok. Tulad noong 2026, nang gamutin siya dahil sa cellulitis na nagdulot ng pamamaga sa kanyang paa. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin siyang lumalaban. Number 5, Kris Aquino. Matagal nang lumalaban si Kris Aquino sa hindi lang iisang sakit, kundi maraming autoimmune diseases na sabay-sabay na umaatake sa kanyang katawan, kabilang ang lupus, rheumatoid arthritis at chronic urticaria. Ang mga kondisyong ito ay nagpapahina sa kanyang immune system at nagdudulot ng matinding pananakit, pagkapagod at komplikasyon na maaaring maging delikado sa buhay, lalo na't may kasama pa itong severe allergies na pwedeng magdulot ng anaphylactic shock. Sa pinakahuling update, nakalabas na siya ng ospital matapos ang ilang linggong gamutan at unti-unti nang nagpapalakas sa bahay. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanyang treatment at recovery. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag at patuloy na lumalaban, patunay na kahit gaano kabigat ang kalaban, may mga taong hindi sumusuko hanggat kaya pa nilang mabuhay. Number 6, Gigi De Lana. Na-diagnose si Gigi De Lana na may pericarditis, isang kondisyon kung saan namamaga ang lining na nakapalibot sa puso. Isang sakit na hindi dapat binabalewala dahil maari itong magdulot ng biglaang pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, at panghihina ng katawan. Ayon sa kanya, may mga pagkakataong biglaan ang pag-atake ng sintomas, dahilan para maging delikado lalo na sa gitna ng performance. Naging malinaw ang seryosong kalagayan niya nang mawalan siya ng malay matapos ang isang performance sa Samal, Davao del Norte at agad na dinala sa medic at hospital. Sa ngayon, patuloy siyang minomonitor ng mga doktor habang pinapayag
pinapayagang magpatuloy sa kanyang normal na buhay basta't nag-iingat. Number 7, Ate Gay. Na-diagnose si Ate Gay na may stage 4 mucoepidermoid cancer, isang bihirang uri ng cancer na nagsisimula sa salivary glands at kadalasang nakikita bilang bukol sa leeg. Sa una, akala simpleng problema lang, pero habang lumalaki ang bukol, doon na nalaman na malala na ang kondisyon niya. Stage 4 na ito, ibig sabihin, nasa seryosong antas na at maring kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Sumailalim siya sa chemo at radiation therapy. Pero hindi naging madali ang laban. May mga pagkakataon pa na kinailangan siyang ma-confine dahil sa matinding side effects ng gamitan. May mga nagsabi pa noon na baka hindi na siya umabot ng 2026, pero hanggang na ngayon patuloy pa rin siyang lumalaban. Isang patunay na kahit gaano kabigat ang diagnosis, may mga taong hindi sumusuko hanggat kaya pa nilang kumapit sa buhay. Number 8, Sunshine Cruz. Na-diagnose si Sunshine Cruz na may myasthenia gravis, isang autoimmune disease na direktang umaatake sa koneksyon ng nerves at muscles, kaya unti-unting humihina ang katawan at mabilis mapagod kahit sa simpleng galaw. Ayon sa kanya, naging roller coaster ang mga nakaraang buwan dahil sa biglaang pagbagsak ng kanyang physical strength, lalo na sa mga aktibidad na dati ay kaya niyang gawin ng walang hirap. Dahil sa sakit na ito, naapektuhan hindi lang ang kanyang katawan kundi pati ang kanyang trabaho. May mga pagkakataon na kinailangan niyang tanggihan ang ilang proyekto para lang unahin ang kanyang kalusugan. Number 9, Michelle Madrigal. Na-diagnose si Michelle Madrigal na may Hashimoto's disease, isang autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ang thyroid na nagre-resulta sa hypothyroidism o mabagal na metabolismo ng katawan. Dahil dito, nakaranas siya ng mga sintomas tulad ng matinding pagkapagod, pagbabago sa timbang, at pagkakaroon ng goiter o paglaki ng thyroid sa leeg. Ayon sa mga doktor, wala pang permanenteng lunas ang sakit na ito at kinakailangan itong bantayan habang buhay. Sa kabila nito, pinili ni Michelle na baguhin ang kanyang lifestyle at unahin ang kalusugan habang patuloy na tinatanggap ang kanyang kondisyon. Number 10, Nicole Hayala. Na-diagnose si Nicole Hayala na may thyroid cancer, isang sakit na ikinagulat niya pero agad niyang hinarap ng may tapang. Sa kabila ng bigat ng salitang cancer, sinabi niya na ito raw ang tinatawag na friendliest cancer dahil sa mataas na chance na gumaling lalo na kung maagapan. Sumailalim siya sa thyroidectomy or pagtanggal ng thyroid bilang bahagi ng kanyang gamutan. Matapos ang operasyon at tamang pag-aalaga, unti-unti siyang nakarecover at nakabalik sa kanyang normal na buhay. Number 11, Vicky Bello. Na-diagnose si Vicky Bello na may stage 3 breast cancer, isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang at matinding gamutan. Bilang isang kilalang doktor, hindi niya inaasahan na darating ang puntong siya naman ang magiging pasyente, isang sitwasyon na lalo pang nagpabigat sa kanyang pinagdaanan. Dahil sa lala ng kanyang kondisyon, kinailangan niyang sumailalim sa treatment sa abroad, kabilang ang operasyon at iba pang medical procedures para malabanan ang sakit. Sa kabila ng matinding laban, nalampasan niya ang sakit at ngayon ay isa na siyang cancer survivor. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan bilang paalala na kahit sino, kahit doktor pa, ay pwedeng tama ng ganitong uri ng sakit. Number 12, Angel Locsin. Na-diagnose si Angel Locsin na may spinal injury, particular ang tinatawag na disc bulge sa spine, isang kondisyon kung saan nakausli ang disc sa gulugod at nagdudulot ng matinding pananakit ng likod at limitasyon sa paggalaw. Dahil dito, kinailangan niyang umatras sa role bilang Darna noong 2015 dahil ayon sa mga doktor, delikado na para sa kanya ang matitinding action scenes at maaring magdulot ng permanenteng damage sa kanyang spine. Hindi lang doon natapos ang epekto nito. Nagkaroon din siya ng parathoracic muscle strain na lalong nagpalala ng pananakit ng kanyang likod at hirap sa paghinga. Dahil sa sunod-sunod na kondisyong ito, napilitan siyang magpahinga at umiwas sa mabibigat na trabaho. Isang patunay na kahit gaano kalakas ang isang action star, may mga laban na kayang pigilan kahit ang pinakamatapang. Sa huli, may mga laban na hindi natin nakikita, mga artistang akala natin ay okay lang, pero araw-araw pala, lumalaban para mabuhay. Hindi biro ang mga sakit na pinagdaanan nila at minsan, isang hakbang na lang pwede nang matapos ang lahat. Pero pinili pa rin nilang lumaban. Ngayon, ikaw naman ang tanungin ko, kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, kakayanin mo rin bang ngumiti at magpatuloy kahit may ganitong sakit? I-comment mo ang sagot mo sa baba. Gusto kong malaman ang opinion mo. At kung na-inspire ka sa mga kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood.